Praise God. Pwede bang palakpakan muna ulit natin si Jesus? Lahat ng iniibig sa Diyos, ang buong puso, buong isip, at buong lakas. Pwede ba, bigyan mo siya ng lakas na palakpak? Kasarap talagang magpuri kay Lord. Amen! Kasarap i-express ang love. Ang laging naaalala ko every time na naririnig ko yung kantang iyan, we love because God loves us first. Kaya tayo ganitong in love kay Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo ay unang tumanggap ng pag-ibig. Grabe. Kaya nga tayo ay nag-uumapaw ng love dahil sobrang tindi, overwhelming yung love na ating natanggap. At yun ay talaga namang celebrate. Okay. Ang ituturo ko po sa inyo ngayong umaga ay pinamagatan ko pong how to experience great things. How to experience great things. Ngayon pong mga panahon na kagaya ng ating pinagdadaanan, maaaring may mga tao po na hirap nang mag-imagine na amidst this situation ay they can experience great things. Talaga, Pastor? Kung kailan ganito, ay saka kami makaka-experience ng great things? Gusto ko po kasi na tuwing pag-uusapan natin ang salita ng Diyos at ang Diyos, gusto ko lagi may naiiwan sa atin o may nakikita tayo o may nakukuha tayong karagdagang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po ba na ang Diyos natin ay Diyos na napakagaling magpalabas ng mabubuting magagandang bagay mula sa napakapangit na sitwasyon o bagay. Forte niya yan. Maraming beses po nating nababasa, nakikita sa kanyang mga salita sa Bible na God can raise up something great out of something na sa tingin mo nga naman ay hindi maganda. Kaya daw ng Diyos magpalitaw ng ilog sa kalagitnaan ng disyerto. Talagang yan yung mga bagay na napakabaligtad. Kaya ng Diyos parumihin ang lahi ng mga tao na sabi nga ikaw, laging baligtad. Kaya, amidst our situation ngayon, gusto po ng Diyos na iparating sa ating lahat ngayong umaga that He can do great things sa ating mga buhay. Amen? Ngayon, pag-usapan natin how to experience these great things from God. Si Abraham po ay nakaranas ng matitinding bagay sa Diyos. Grabing titindi. Kaya nga pwede mong sabihin na ito ay great things from God that happened sa kanyang buhay. Napakatitinding pangako, napakatitinding bagay. Alam niyo, hindi naman siya nanatiling pangako kasi nabasa naman natin, we're familiar with the story, na lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay nangyari. Ano ba yung mga pangako niyan? Sa Genesis chapter 12, verse 2, up to the following verses, nakikita po natin doon ang mga pangako ng Diyos kay Abraham. Ano ba mga pangako niyon? Pagpapalain kita. Wow. Gagawin kitang isang malaking bansa. Kaya, alam niyo nga, sabi ko sa inyo kanina, ang Diyos kaya gumawa ng mapakagandang bagay galing sa hindi kagandahan. Bakit? Ano ba sitwasyon ni Abraham? Siya'y matanda na, kanyang asawa ay matanda na rin, tapos baog pa. At tapos ito ang Diyos nagdideklara sa kanya ng mga pangako. At ano daw? Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, gagawin kitang isang malaking bansa. Matindi ito. Ano pa? Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Bakit kaya blessing yung
Somehow, ang iyong boses ay naririnig. You know what I mean? Kaya yun ay blessing. Ano pa? Ikaw ay magiging isang pagpapala. Eh, Pastor, hindi sabi kanina ikaw ay pagpapalain, tapos ngayon ikaw ay magiging pagpapala. Magkaiba yun. Magkaiba po ang bless at ang blessing. Pag blessing tayo ang nagbibigay sa iba. Wow. Kaya wag mo palang hihiling yung lahat na ikaw ay bless ni Lord. Maganda rin pala na hingin mo rin sa Kanya na ikaw ay bless and blessed to be a blessing. Ano pa? Pagpapalain ko ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Susumpain ko ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Pagkakatindi pala nitong pangakong ito ng Diyos nga kay Abraham. Alam niyo naman, lahat yung nangyari sa kanyang buhay eh. Maaaring habang binabanggit ko yung mga pangakong yun, eh, maaaring nagtatanong sa iyo isip, bakit natin ito pinag-uusapan? Eh, kay Abraham naman yan pangako eh, di sa mga taga-Israel yan. Bakit natin ito pinag-uusapan? Sabi po sa Galatians chapter 3, verse 29, Galatians chapter 3, verse 29, nakalagay po sa verse na yun that we are Abraham's heirs. Ano ibig sabihin nun? Tayo daw ay mga tagapagmana eh. As we accepted Jesus as our Lord and Savior, tayo po ay napadugtong sa lahi, sa lipi ni Abraham. Wow. At sino po rito ang mga tumanggap ng totohanan kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas? Amen. Kaya kasama ka doon sa pangakong iyon. Pero alam nyo, sa kaganda at sa titindi ng mga pangakong iyon ng Diyos, hindi yun doon natapos. Meron pong kasunod na pangyayari at ano yan? God asked Abraham of something. May hiningi ang Diyos kay Abraham. Genesis 22, verses 1 and 2. Genesis chapter 22, verses 1 and 2. Ang sabi po doon, hinihiling ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Katitindi ng blessing, katitindi ng pagpapala at ng pangako. Yung pala bakit biglang may hinihingi? Alam mo, pag may nais ang Diyos maganap radically, pag may nais ang Diyos na maganap na extraordinary, ito ang ginagawa ng Diyos, nagbibigay siya. Nagbibigay siya. Remember when God wants to change yung setup ng mundo kasi sobrang daw makasalanan na ng mga tao that time, God gave what to Noah? An instruction. Gumawa ka ng arko dahil lilinisin ko ang mundo. Ititira ko lang ay pamilya mo. Saka yung mga hayop na ipahuhuli ko sa iya. Diba? So God gave an instruction. Lagi, mula Old Testament up to New Testament, when God wants something na mangyari na extraordinary, ang Diyos ay nagbibigay. And from this, God is teaching us His principle. Kung may nais kang maganap, maghandog ka. So, how to experience great things? Sasagutin ko na rin ngayon, pero hindi ito ay matatapos agad. How to experience great things? Maghandog ng great things. Let's pray. Father, salamat po for this wonderful thing, wonderful day, wonderful thing na gusto niyo pong ituro sa amin ngayong umaga. We're so excited. We're so excited. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming mga pagkakamali, nagawa naming kasalanan. We ask forgiveness. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Sa araw na ito, dalangin po namin ang patuloy mong pagsama, Holy Spirit. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig.
Pagpalain niyo rin po maging ang mga nasa kanilang tahanan ngayon na nag-join sa amin via live streaming. And Lord, we pray, turuan niyo po kami. Maging crystal clear po ang lahat ng aming mapapag-usapan. Maunawaan ng lahat ng makakarinig. At ito po ay hindi lamang namin marinig ngayon. Hindi lang po kami ma-inform, kundi kami po ay ma-transform. And Lord, we pray na tanging ikaw lang, Lord Jesus, ang iyong dakilang pangalan ang mataas sa kalagitnaan nito. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. We declare your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, Ama. To you alone all the glory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede ba palakpakan ulit natin ang damas si Jesus? Okay. How to experience great things. Maghandog ng great things. Ang panahon po ito ay nagsasabi sa atin na huwag kang magbigay. Isipin mo ang iyong sarili. Isipin mo ang iyo. It could be your family, it could be your own business, it could be anything that you have. Iyo, ikaw. Isipin mo. Yan ang sinasabi ng mundo. Iwasan ang mga activity na maglalabas ng kung anong meron ka. Kung maaaring ay dagdagan mo pa ang iyong mga gawa na makakapagdagdag sa iyo. That's what the world, that's what the situation in this world is dictating us. Okay? Bihirang-bihira makakakita o makakarinig ng mga nagsasabi or nag-i-encourage na magbigay ka ngayon. But then, if we want to experience great things to happen sa ating buhay ngayon, kapatid, may sinasabi ako sa iyo, at ito'y ulit-ulitin ko hanggang matapos sa service na ito, give something great to God. Ang gusto po ng Diyos ay ang ating puso at hindi si Isaac. Ano ba ang Isaac ng ating buhay? Something that is great in your life, the best that you have. Ang gusto ng Diyos is not our wealth, not the great things that we have, but our heart. At madalas naman natin nga itong naririnig na giving ay hindi tayo ng ating bulsa o tayo ng ating kakayanan financially or in material things. Pero ito po ay laging tinitingnan yung tayo ng puso sa binibigyan. Tayo ng puso kung talaga bang itong nagbibigay ay nagmamahal sa binibigyan. Bakit? Mapapansin mo na kahit hindi na gano'ng kaayos yung sitwasyon literally ng tao, palibhas ay nagmamahal, hindi mo mapigilan magbigay. Then again, God wants to see our heart. Hindi niya gustong unan ka. Actually, gusto nga ng Diyos na bigyan tayo. Kaya gusto niya tayong magbigay. Mamaya mas magiging malinaw po ito. Sa Genesis 22, 15 to 18, ang top po ng verses na yan na ito, tunay na pagpapalain kita, sabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pagpapalain kita sa pamamagitan ng iyong binhi. Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa lupa. Paano daw pagpapalain ng Diyos si Abraham? Sa pamamagitan ng kanyang binhi. Sa pamamagitan ng kanyang itatanim o ng kanyang ibibigay. And again, alam naman natin kung sino ibinigay ni Abraham sa Diyos. Wala po kayong makikita sa story na hinanap niya yung isang kanyang anak na si Ismael at sinabi, Lord, arin na lang isang anak. Arin na lang bibigay ko. Hindi Agad na ay yung sinabi ng Diyos, ialay mo sa akin si Isaac ang ibibigay niya. Hindi na siya nakapag-bargain kay Lord. May mga pagkakataon na ako'y naniniwala mag-a-agree ka, kapatid, that the Lord is asking something from you. The question is,
nakikipag-bargain ka pa rin ba? Pag may hiningi pa si Lord specifically sa iyo, binibigay mo na rin yung specific na hinihingi niya? Or are we still in the process of bargaining with God? Lord, tara na lang, hindi ko naman masyado kailangan na rin. Lord, tara, hindi masyadong masakit. Okay. Bakit masakit? Sino ba si Isaac? Si Isaac po ay ang best ni Abraham at ni Sarah. Bakit ko nasabing best ni Sarah at ni Abraham? Kasi po, matatanda na sila nung nanganak. Nung nanganak si Sarah, syempre si Sarah, hindi mo manganganak si Abraham. Matanda na sila nung nanganak si Sarah. And actually talaga ito ay matinding pagkilos ng Diyos sa kinailangan. Bakit? Matanda na, baog pa. Double ang dahilan para hindi talaga mangyari yung bagay na yun. Pero nangyari. Kaya talagang napaka-hirap. Hindi talaga madali. Para ibigay ng mag-asawa ni Abraham ang kanilang anak na si Isaac kasi hagyana. Alam niyo yung hagyana? Yung kumagay, hagyanang sinagot, hagyanang nagkatrabaho, hagyanang nagkaanak. Okay? Tapos, ito na nga, hinihingi pa sa kanila. Kaya hindi ito madali. At maaari ngayon, ikaw na nakakarinig ng message na ito, ay nakaka-relate. At naunawaan kita. Yung best na meron ka, hindi talaga madaling ibigay. Bakit? Hagyana. What is your best? Pastor, ano nga ba yung best ng buhay ng isang tao? Whatever na may katangiang, quote-and-quote, pinaka-paborito, pinaka-mahalaga, pinaka-mahal, that is the best that you have. Paano mo ba malalaman kung yun yung the best that you have? Pag hinantog mo, pag ibinigay mo kay Lord, at nasasaktan ka. Yan. Dalawang sukatan para malaman mo kung the best na nga yung bagay na yon na meron ka sa buhay mo. Una, ay kapag ito yung may katangian na quote-and-quote pinaka. Pangalawa, ay kapag ito'y ibibigay mo na kay Lord, ay napakasakit. Nasasaktan ka. Wala po tayong nakita doon sa story na nung i-offer na po ni Abraham si Isaac kay Lord, ay si Abraham ay tuwan-tuwa. Ay, ayos. Mawawala na rin anak ko sa akin. Ay, ako'y excited. Walang ganun, laging masakit. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, in order for us to experience great things, kailangan daw natin magbigay kay Lord ng great things na meron tayo. Ngayon, paano natin ibibigay yung great things na yun that we have? Number one, kailangan natin maunawaan itong tatlong bagay. Tatlong bagay lang. Number one, unawain na lahat ng nasa iyo ay bigay lang. Unawain na lahat ng nasa iyo ay bigay lang. Have you heard the verse that says, ikaw ay dumating dito wala, babalik ka sa langit, babalik ka sa iyong manlilikha na wala. Sino ho rito nung ipinanganak ay may hawak ka ng iPhone? Sadyang may hirap ipanganak yung batang kayo. Sino po rito nung nabalitaan mong ipinanganak ay may hawak ng susi ng sasakyan? Wala eh. Kaya lahat daw na dumating ditong buwan ay babalik sa manlilikha niya ang buwan. Ibig sabihin, lahat ng meron po tayo ngayon, bigay lang ng Diyos. Lahat na ngayon, galing din lang sa Diyos. At pag ito pinaunawaan mo, somehow, ito yung makakatulong ng malaki. Para maibigay natin the great thing that we have, the best that we have. John chapter 3, verse 27. John chapter 3, verse 27, sabi ni Jesus, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Palinaw.
hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao, malibang ito ay pinagkaloob sa kanya mula sa langit. Okay, halinaw ng verse. We must look to God as our only source of supply. Kailangan makita natin maging malinaw sa atin na si God ang source. Hindi yung ating trabaho, hindi yung ating negosyo, hindi yung mga nagbibigay sa iyo. Bakit? Because tayo po ay mayroong tendency na makita ang mga bagay na ito as the source ng ating mga pagpapala. We tend to be confused sa channel at sa source. Ayan. Pag-usapan natin ng mabilis. The difference between the source and the channel. Alam niyo po, si Lord ang source. Wala na tayong pag-uusapan patungkol dyan. God is the source. Ang kailangan lang maging malinaw ngayon, may mga channels o ginagamit ni Lord para pagpalain tayo ang inaakala natin minsan iyon ang source. Kaya nga, pinapaka-yapos-yapos at pinapaka-ingat-ingatan as if yun talaga ang source. Please don't get me wrong, church. Hindi ko sinasabi nito na pabayaan mo ang iyong trabaho, pabayaan mo ang iyong negosyo, pabayaan mo ang iyong relationship sa mga taong nagbe-bless sa iyo, no? Ang ibig ko lamang sabihin, kung meron kang titingnan ng pagtingin na pinakamataas, believing na yun ang source, si God yun. Si God lang ang titingnan mo ng ground. Okay? Ano bang pinagkaiba ng source sa channel? Ang source po ay unlimited. Si God ang source, and God is the unlimited God. Kaya kapag yan tinitingnan mo or inaakala mo na source ay hindi unlimited, ibig sabihin, hindi talaga yan ang source. Example, yun hong aming business. I can see my business as my source. Ay di, kailangan yan ay unlimited kung yan ay source. Yun nga ho medyo tumumal nga ho ngayon. Bakit tumutumal kung yan ay unlimited? Di ba dapat unlimited benta? Di ba dapat unlimited kita? Come on. O kaya naman sasabihin ng isa, ang aking pong nakikita o tinitingnan source ay yung aking trabaho. O, di dapat unlimited yan. Yun nga po nagbawas nga po ng working hours, kaya nabawasan din po yung aming sweldo. O, di ba dapat unlimited increase yan kung yan talaga ang source? Hello? Ay, hindi. Ang nakikita ko, pastor, na source talaga ngayon ay ang aking mga magulang na tumutulong sa amin, mga nasa abroad Ay, kamusta? Ay, nga ho. Nagbawas din nga daw po sa kanila ng working hours. Kaya, yun mo, nabawasan din mo yung naipadala sa amin. So kung yun ay source, dapat unlimited yung padala ni nanay at ni tatay. Pero ba't nabawasan pa? Kasi hindi sila source. Okay? So madali mo ma-differentiate the difference between the source and the channel. Kapag yan ba talaga ay source o yan ay talagang ginagamit lang ng Diyos to bless you? Ang mga ginagamit ng Diyos, limited. Nariyan pa ka kaya? Okay, tuloy natin. We easily think our hard work, our talents, and our resources are our supply. But those are simply channels. Wag na wag kang makukonfuse. Wag na wag mo aakalain. O wag na wag kang mamumuhay as if
big danger kapag nangyari yun. Bakit? Kasi, the moment na inakala mo yung isang bagay o yung isang tao, ang source mo, ikukumit mo ang iyong buhay sa bagay o sa tao yun. Ikukumit mo. Doon mo na ilalagak ang iyong pag-asa. Doon mo na ibubuhos ang lahat ng meron ka. Kaya tingnan mo yung mga nag-aakala that their business or their job is their source. Kita mo ba naman, doon na lahat binuhos ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, ang kanilang lahat. Kasi akala nila, when they do their best in their job or in their work or in their business, then they will earn a lot. Oh, talaga naman yung may mga pagkakataon na yun ay kailangan for you to be successful. Pero nakakalimutan nila madalas ay yung una. That promotion, increase, success doesn't come from the east nor from the west. It comes from the Lord. It comes from the Lord. Ay, hindi naman sa pag-ano. Tingnan ninyo ngayon yung mga big time businesses. May nag-survive, meron hindi. Given the truth, na sila ay big time businesses. Pero asan yung iba ngayon? Si Lord ang source. Sa lahat po ng naniniwala at nagsasabi that God is their source, pwede bang palakpakan mo siya ng dahis ngayon? Never ever think in this life na bukod sa Diyos ay meron pang ibang source of everything. Ano? Nakakalungkot kasi hindi man sinasabi ng mga tao ito, pero the way they live, the way they act in this life, kasi they're saying na hindi meron pang ibang source bukod kay God. At yun nakakalungkot. God should get all the credit. Talagang dapat si Lord lamang ang mapapurihan. Nakakalungkot nga naman imagine mo nga naman yung nag-usap yung gripo at saka yung hose. Oo. Umimik yung gripo at saka yung hose. Nag-usap. Sabi ng hose, Gripo, ako'y taka sa mga halaman ngayon ng mga plantitas. Bakit? Sabi ng Gripo. Sabi ng hose, tuwing dinidiligan ko, ay panayang pasasalamat sa akin. At ang sabi sa akin ng mga halaman ng mga plantitas, ay salamat talaga sa iyong host. Talaga kung hindi dahil sa iyong host, hindi ako matitiligahan. Salamat sa iyong host. Paano kaya kaming mga halaman ng plantitas kung wala kang buska? Kaya yun na yun, sabi sa akin, kinikwento ng host sa gripo. Alam niyo, nalungkot yung gripo. Tanong niyo sa akin, basta bakit ko nalungkot yung gripo? Nalungkot yung gripo kasi sa halip na siya ang pasalamatan ng mga halaman ng plantitas, yung host ang pinapasalamatan. Ay, sino ka naman yung host? Aba, pastor, dapat lang pasalamatan ng mga halaman yung host. Kung di dahil sa host, hindi naman mapapapunta sa mga halaman yung tubig May sasabihin ako sa inyo. At ito ang sinabi at isinagot ng gripo. Sabi ng gripo, kailangan maging malinaw sa mga halaman niya ng katotohanan. Na miski wala ka host, madidiligan sila ng tubig na galing sa akin. Pag ako kayo hindi pinatay ng may-ari, at ako nagdire-direct shot, bumaha na din yan, hindi maaabot ko na rin ng tubig niya yung mga miski walang host. Nakakalungkot nga lamang on my part, sabi ng gripo. Na ako ang mismong source ng tubig, pero nagpapasalamat ng mga halaman sa host. Anong lesson diyan? Alam ko, pastor, ang lesson diyan, sinasabi mo ngayon. Yang mga halamang iyan ng plantitas, mga wala talaga silang utang na loob. Yang mga
halamang yan hindi nakakaintindi kung sino talaga ang pinanggagalingan ng tubig na idinidilig sa kanila at yun ay ang gripo, hindi ang hose. Talagang dapat yung mga halamang yan napapaalalahanan lagi na yung tubig hindi galing lang sa hose, yung hose, channel lang. Ang gripo ang pinanggalingan, dapat talaga yung mga halamang yan ay pinapaalalahanan. Di ba yun na sinasabi mo ngayon na? Kaya pinapaalalahanan ko kayong mga halaman kayo ngayon. Do not look at that quote-unquote post as the source. Channel lang yan. Ginagamit lang sila. Huwag kang malilito. James chapter 1, verses 16 and 17. James chapter 1, verse 16 and 17. My dear brothers and sisters, do not be fooled about this. Ano sabi ni James? Huwag daw tayong manilinlang sa bagay na ito. Ano kaya yun? Every good action and every perfect gift is from God. These good gifts come down from the Creator of the sun, moon, and stars, who does not change like their shifting shadows. Ang linaw, ano? Sabi ng Bible, huwag kang malilito sa bagay na ito. Huwag kang mapapalinlang patungkol sa bagay na ito. Ano daw yun? Bawat mabubuting gawa at mabubuting bagay ay galing sa Diyos. Bakit may warning agad ang Bible na huwag ka daw malilitaw? Kasi nga, alam na agad ng Diyos na may tendency tayong malito. Tingnan ang channel as if ito ang source. So again, paano natin maiibigay ng mas maluwag sa atin ang ating mga great things or the best that we have? Unawain na ang lahat ng nasa iyo ay bigay na. Praise God. Number 2, kailangan din daw pala nating maalala na tayo ay mga taga-langit at hindi taga-lupa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tayo ay heaven citizens. Lahat po ng mga nasa kanilang tahanan, sabihin po natin lahat, tayo ay heaven citizens. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Paano daw in-address ni Paul, ni Peter, ang church that time? Bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Foreigners? Foreigner ka pala. Tingnan mo nga yung katabi ko, mukhang foreigner. Mukhang foreigner. Ba't ganun tawa? Mukhang foreigner na. Hindi, foreigner kasi talaga yan. Kasi hindi yan taga-rito. Hindi kasi tayo talagang destined na manatili lang forever sa lupa. Bakit? Mga taga-langit. Okay? Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Ano daw ang tunay nating bayan? Langit. Okay? Kaya imagine mo na lang na buhay dito sa lupa ay parang OJT. Pero hindi pa ito ang mismong job. Hindi pa ito ang mismong trabaho. OJT pa lang ito. Preparation pa lamang ng mas dakila at mas mahabang buhay doon sa susunod sa heaven kasama si Lord. Wow. Okay. Alam niyo po, yung binhi o yung seed, paano ba ito mag-operate? Paano ito mag-operate? Kailangan daw maitanim mo ang binhi o ang seed para ito ay lumagaw at mamunga. Sabi nga po na Rick Warren, a seed is useless unless it's planted. Ang binhi daw po o ang buto, ang seed, ay walang
silbi kung hindi ito itatanim? Pastor, anong connection nito sa pagiging dayuhan lang natin sa mundong ito? Anong connection ng binhi na hindi tinatanim sa pagiging dayuhan natin sa mundong ito? SKL. Share ko lang. Naalala ko po kasi nung bata pa ako, yung pinsan ko po ay nagkaroon ng privilege na makapag-check-in sa Dusit Hotel. At pwede niyang isama ang ilan kung gusto niya. At napaka-blessed po namin kasi yung family po namin napili niyang isama. And that was my first time. Kaya natutuwa ako, hindi makakalimutan yung experience na yun. I remember, doon kami natulog, gabi-gabi dumating, at syempre, bago matulog, magtututbrush, maghihilang. Pag lapit ko po doon sa sink, binuhay ko agad yung gripot na ginapuso ako. First time maghihilang sa isang ganong hotel. Wow! Tundo ako at pinatay ko agad ng gripo. Bakit? Nasusunog na ho yung mukha ko sa sobrang init ko ng tubig. Malay ko naman yun palang gripo yun. Ay pwedeng hot, pwedeng cold. Yung ganamang kung sanay sa buhay, na basta nagbuhay ka ng gripo, ay tubig na malamig ang nalabas. Ay bakit ka naman itong gripong ito doon sa hulo sa tusik? Ay tunay naman ang inay. Ay siya ng pangkape. Sino dito ang nakaranas na maghilamos ng pangkape? Anong hapdi ng mukha ko? Ay anong time mo ngayon namamasyal na ho kami nung kinamagahan ako hindi pa masyado makapag-enjoy. Hapdi pa ang mukha ko. Pero naman kung mainit na tubig ang inihilamos. Ay di kayo gising noong time na yung pastor. Gising! At hindi ka naman nagising. Hapdi. At dahil nga doon, sabi ko, talagang may lesson pa rin sa buhay. Talagang dapat ikaw anong lesson daw? May mga ugali na hindi talaga pwedeng dalahin sa ibang lugar. May mga ugali hindi pwede sa ibang lugar. Talagang meron kang iiwan, hindi pwedeng laging daladala. Okay. Ano ba? Dito na. Ito naman intro lang ng kwento. Namasyal po kami. Tama po kami doon magkakapatid. Namasyal po kami sa Glorieta. At yun yung first time ko rin. It was my first time na nakarating doon, kaya amaze ako. Wow! Ganda. Kasi dati-dati nakakarating lang ako sa mga kung inabot nyo pa yung boom na boom. Inabot nyo yun. Boom na boom yung doon nga ba yung payo? May malaking dinosaur? Ewan ko, basta tak-tak kami noon. Alam naman namin hindi tunay, pero ba't nakakatakot? Ganun pala yun. Ganun pala yung pag hindi ka masyadong naglalabas ng bahay. Okay. At talagang amaze ako kasi it was my first time in Glorieta. Wow! At as nakita ko yung mga rides, wow! Sanay lang ako sa mga parang cemetery na itsura Pero doon, gaganda ng may mga naglalaro doon ng mga arcade games. Amaze ako. Binilahan kami nung pinsan ko ng token
pagbalik, meron pa. Pagbalik namin, may token pa ako. Hindi kasi ako yung tipo ng taong garapal nahihingi. Ayoko ng ganun eh. Sabi ko, sige, masyado naging matipid kahit sa token tinipid. Naisip ko noon, gagamitin ko pagbalik. Ano sabi ko? Gagamitin ko pagbalik. Kaya yung mga kapatid ko, enjoy na enjoy ako. Gusto kong mag-enjoy pero tiniis ko. Bakit? Gagamitin ko pagbalik. Di ko ginamit lahat kasi sabi ko pagbalik gagamitin ko. Alam niyo kung sunod na nangyari? Di na ulit kami nakabalik. Di na kami nakabalik. Once na pumunta, di na nakabalik. Actually, nakabalik naman na uli ako doon many times. Pero, syempre, ibang edad na, hindi na nung time na yun, yung bata pa ako. Di na ulit kami nakabalik nung bata pa ako. At, yung token ko, hindi ko na rin naintindihan kung saan ko nalagay. Alam mo yung iningatan ko na wala din naman. Tinipid-tipid ko na wala din naman. Church, di tayo forever sa mundong ito. Kasi di ka taga rito. Gamitin mo na ang token mo, kapatid, habang nasa Glorieta ka pa. Ano sabi ko? Gamitin na natin ang token natin habang nasa Glorieta pa tayo. Kasi, pag alis mo dito, di ka na makakabalik ng Glorieta. Nagigets yung gato? Enjoy the rides. Enjoy the joy of giving. Huwag mong tipitin. Bakit? Ang sarap-sarap kaya ng pakiramdam nung nagbibigay. Siyempre, hindi mag-a-agree yung hindi nagbibigay. Bakit? Kasi di mo ito nararanasan. Gusto mo maranasan? Start giving. Pero ngayon, kinakausap ko dito, yung mga nagbibigay, alam mo ang feeling. Ang sarap. I remember there was a woman abroad. Nasa abroad siya, living with her sons. And then one time, tumawag siya sa isang couple na naglilingkod kay Lord. At ang sabi niya, sabi niya dun sa asawa ko ba, nagpe-pray ka ba? Nagpe-pray ka ba na ikaw ay mag-bless? Sabi naman ng pastora, bakit po? Bakit po may tanong? Kasi hindi ako pinapatulog ni Lord. Sabi ni Lord, bigyan ko daw kayo. Sabi ni Lord, bigyan ko daw kayo. Eh ako naman sabi ko, hindi ko naman talaga sila kilala. Hindi ko naman sila kaano-ano. Sabi ko kay Lord, sabi nung lady, saka hindi ko naman sila nami-meet personally. Pero there is an urge from God leading me to give sa inyo. Alam niyo po, naiyak na yung pastora kasi sabi ng pastor, alam niyo po ba talagang the night before, parang ganun eh. Parang ganun. Basta, bago po kayo tumawag, talagang nagpipray po kami mag-asawa. Nagpipray po kami na nawa po talaga, nawa Lord, bless niyo po kami, magpadala po kayo ng blessing because we need it. At habang nagkikwento yung
hindi nagsasawang magbigay, sumusunod sa pangungusap ng Diyos patungkol sa pagbibigay, believe me, yung iyong seed na binibitawan ngayon is a seed of higher value. A seed that is sown in this time. Binhi na patanim sa ganitong klaseng panahon. Hindi ina-expect na magtatanim ka ngayong panahon ito. Pero ito ang revelation ng Diyos sa atin. Pag nagtanim ka out of season, mahirap yun. Kasi hindi panahon ng magtatanim, pero nagtatanim ka out of season eh. Ano naman ang kagandahan? Aani ka din out of season. Ano sabi ko? Umaani ka din out of season. Ano ibig sabihin? Hindi rin naman panahon ng mag-ani, umaani ka. Sino may gusto nung pakamanan namin ng Jesus? Lahat mo ng mga nasa kanilang tahanan, uulitin ko. Kapag nagtanim ka out of season, aani ka out of season. Yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo, bakit ka nagbibigay? Ito yung panahon na kung kailan dapat mas lalo ka nagtitipid, mas lalo ka naghihigpit na sintron. Pero bakit ka nagbibigay? Ito hindi panahon ng pagbibigay. Out of season yung pagbibigay mo. Ano naman ang yung sasabihin, isasagot sa kanila? Kasi out of season ang aking pagbibigay, kaya out of season din ang aking pag-ani. Ano ang mararanasan mo? Ito ang mararanasan mo. Magtataka rin uli ang nasa paligid mo kasi sila nagkukulang, hindi sapat, nagmumroblema, pero ikaw namamayagpag, sumasagana. Ang nagtatanim ng out of season, paanihin ni Lord ng out of season. God is the God of all season. Si Lord ay hindi napipigilan ng anumang sitwasyon. Pag gusto ka niyang pagpalain, lalo ikaw ay masunuray, pagpapalain ka na. Amen? Okay. So again, bakit hindi magiging mahirap na para sa atin, sa biyaya pa rin ng Diyos, to give the great thing that we have, the best thing that we have? Kasi maunawaan mo, na dumaraan ka lang dito, hindi ka taga rito. Heaven citizen ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, maging yung mga nasa kanila puntahanan, pwede ba sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag mo nang tipidin ang token. Maya pag nagtanong sa iyo yung hindi nakapag-join ngayong araw na ito, ano ba pinag-usapan kanina? Huwag mong tipidin ang token. Alright. Lastly, number 3. Number 3, paano natin maibigay ang great thing that we have to God or the best thing that we have? Number 3, kasi di mawawala ang ibinigay mo sa Diyos. Di mawawala ang ibinigay mo sa Diyos. Genesis 22 verse 5, sabi ni Abraham sa kanyang mga kasamang tauhan, kami ng aking anak ay mag-aalay sa bandaron at babalikan namin kayo. Ano ang sabi ni Abraham? Babalikan namin. Hindi po sinabi ni Abraham na babalik ako. Ang sabi, babalikan namin. Ibig sabihin, babalik siya na may kasama. At sino yung kasama? Si Isaac. Eh di ba alam naman na ni Abraham na iaanay niya ay si Isaac? Pero naniniwala siya na pagbalik niya, kasama pa rin niya si Isaac. Alam mo, kapag nagbibigay tayo kay Lord, hindi naman talaga yung nawala sa'yo. Maaaring nakita mo, iniabot mo, nawala sa kamay mo, nawala sa puder mo. Pero hindi naman talaga siya nawala. Basta paano ba nasabi yan? Mas magiging malinaw ito. When you give something away, God gives it back to you. Kaya pala hindi siya nawala kasi binabalik naman ni Lord. At ang kagandahan sa Diyos, pag ibinalik ni Lord, hindi yung the same amount or the same thing that you gave. Hindi ganun. He gives you more than you need so that you can share with others. Pag
nagbigay ka kay Lord, ibabalik niya ng Diyos sa iyo at higit pa sa pangangailangan mo, ibabalik niya. Kaya anong ibig sabihin nito? Hindi talaga nawala ang ibigay mo. Dumami pa nga. Ano sabi ko? Hindi talaga nawala, dumami pa nga. Kasi nga, minsan, kaya di makapagbigay kasi akala ay mawawala yung binigay. Mababawasan, makukunan. Eh, nako. Hindi mawawala kasi dumadami pa nga. O kaya naman, maaaring nagbago ang form o anyo. Ano ibig sabihin nung maaaring nagbago ang anyo o form? Example, yung nagtanim ka ng financial blessing, pero ang inanim mo, bahay. Di ba? Okay, hindi din financial blessing yung na-receive mo, pero bahay. Ano pa? Nagtanim ka ng damit. At umani ka ng sasakyan. Di ba? Parang, damit naman yung tinanim ko bakit ang inanim ko yung sasakyan? Nagbago lang ng form. Wala kang nakitang nagtanim ng buto, di ba? Wala kang nakitang nagtanim ng seed o buto. At pagka ilang araw ay may lumabas sa lupang higanting buto. Ano? O kaya naman ay pagkatanim mo ng binhi ay bumukal sa lupa, lumabas sa lupa, napakarami pang binhi after ilang araw. Hindi ganun, di ba? Ang buto o binhi ay hindi nananatiling binhi pag naitanim. Ito'y nagiging halaman. And then, saka pa ito bubunga. Anong punto? Ang punto, minsan, nagbabago ang anyo ng ani. Pero hindi ito tungkol sa pagbabago ng anyo. Ang punto ay, ang ani, sa'yo pa rin napunta. Okay? So, pinag-uusapan natin dito, hindi siya nawala. Nagbago man ang anyo, pero ang punto, sa'yo pa rin napunta. Hindi nawala. Ano pa? Bakit nagkakaroon tayo ng napakalaking kasiguraduhan na whenever we give, ibabalik ito ng Lord ng mas masagana? Sabi po sa Isaiah chapter 66 verse 1. Isaiah chapter 66 verse 1. God said, Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Ano daw ang trono ng Diyos? Ang kalangitan, at ang patungan ng kanyang paa ay ang sandaigdigan. Kung ganyan siya talaga ibig sabihin, iba rin ang kakayanan at ganun din kalaki ang kakayanan niya to give back. Ay siguro pagka nagbigay tayo kay Lord ng isang dako, babalik din ang Diyos sa atin ng isang dako. Ang kaibahan nga lang, yung dakot natin, galing kalaki. Imagine mo ang dakot ni Lord. Na ang trono niya yung kalangitan, na pagpatungan niya ng paa ay ang lupa. Ang sabi ko, pag nagbigay ka kay Lord ng isang dakot, imagine mo kung gaano kadami yung isang dakot ni Lord pag ibinalik sa iyo. Kaya pala sabi ng Bible, talaga nga naman pagka ikaw ay naghahasik o nagtatanim ng masagana, iaani ka ng masagana. Bakit? Iba pag ang Diyos ang gumante, laging mas malaki. Ano sabi nga? Pag ang Diyos ang gumante, laging mas malaki. Kanino yun? Pero, paalala din naman, isisingit ko, bago tayo magtapos para mabalanse. Si Lord ay hindi parang vending machine. Bakit ko nasabi hindi siya parang vending machine? Ang vending machine kasi, basta nagbigay ka doon, ano man ang gustuhin mo, ibibigay mo sa iyo. Si Lord hindi parang vending machine. Huwag mo akalain na, porke nagbigay, kahit anong hingin mo sa kanya na, ibibigay niya sa iyo. Ang vending machine kasi, miski pa ng laso, ibibigay mo sa iyo. Basta ikaw ay naghulog doon sa vending machine at gusto mo yung laso, ibibigay mo sa iyo yung laso. Ibibigay mo kahit makakasakit sa iyo. Iba siya. God is not like a vending machine.
Instead, He is a loving Father to everyone. He is a loving Father. Siya isang mapagmahal na Ama, na kung may mga pagkakataon ang hinihingi natin na hindi makakabuti sa atin, hindi yun ang ibibigay niya. Pastor, hindi tinanim ko na eh. Ito, inalalim ko yung tinataniman ko yan, Pastor. Buwan-buwan na lang, tinataniman ko yan, taong-taong tinataniman ko yan, kung nananampalataya dahil tinataniman ko, ba't hindi pa rin binibigay ni Lord? Baka hindi yun talaga para sa iyo. Pastor, napakatagal ko na tinataniman yung si Lord, tinataniman yung si sister eh. Gusto ko maani si sister. Hinihingi ko kay Lord si sister. Baka naman hindi si sister kailangan mo. Baka naman hindi si sister talaga para sa iyo. Paano po yung tinanim ko? Huwag kang mag-alala, aati ka pa rin. Hindi nga lang si sister. Naku po. Yun ang kagandahan kay Lord. Kaya maaari, ipag-pray mo din. Hingin mo kay Lord, Lord, bakit po gano'n? Ako po matagal na nagtatanim para sa business. Bakit po wala pa rin yung business? Baka naman di ka pang business. O vice versa. Lord, matagal ko na po tinataniman yung trabaho niyo. Baka naman di ka pang trabaho. Siyempre, di wala naman nagtatanim dito, Lord. Tinataniman ko yung pagiging tambay. Ba't di ako maging tambay? Wala naman nagtatanim na gano'n ako. Ang pangit ng ani. Okay? Ang punto ko lang ng church, God is not like a vending machine. Huwag mong akalain na porkit nagbigay ka, nagtanim ka, may assignment mo sa tanim mo yun, agad-agad ibibigay sa iyo. Ang Diyos ko sumagot ay 3 klase, di ba? Yes, ano, and wait. Hindi naman lahat ay no eh. Pag nagtatagal, huwag mo akalain no agad, minsan wait. Doon naglilito eh. Yung sa yes, wala nang problema doon, yes agad eh. Minsan doon naglilito sa no at sa wait. Pag nagtatagal, baka akala, wait lang, yung pala no na. Lord, ay, alam ko na, wait pa lang yan. Sabi ni Lord, no na nga! Ay, hindi Lord, wait lang yan. Sige lang, maghihintay ako. No na nga! Ay, maganda talaga yung constant communication with the Lord. Kasi si Lord talaga magsasabi sa iyo kung paparamdam sa iyo. Isa sa mga basihan ko talaga diyan, in my experience, yung peace. Yung peace. When you're asking for God for something, then the Lord will give you peace. The Lord will flood you with peace if it is His will for you. Pero pag walang peace, pag-pray mo pa ulit. Huwag kang oo agad, huwag kang mag-yes agad, huwag kang susubo agad, huwag kang pagdalas-dalos. Pray. Wait for the peace. Okay? Kasi yan, sabi ko nga sa inyo kanina, ang perfect model natin, talagang nag-initiate patungkol sa pagbibigay ay ang Diyos. God gave His best and received the best. Ano ba ang best na ibinigay ng Diyos? His Son. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave. Ano ang description ng Bible? Kung sa ibinigay ng Diyos? His one and only Son. The best. The greatest na meron ng Diyos. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang Diyos ay nagbigay ng pinakamatinding meron siya, and that is His Son, our Lord Jesus. At ano ang naging resulta? John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Yet to all who did receive Jesus, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Ano nangyari? Nagtanim ang Diyos ng anak. Umani siya ng napakalaking anak. Tayo yun, ikaw yun, ako yun, tayo yun. Ano pa? Hindi lang yun natapos dun eh. The Lord gave the great thing that He had, and that is His Son. At great thing happened. What is the great thing happened? After ibigay ng anak, ito yun eh. Yung sana, ako, ikaw, at tayong lahat ay mapapahamak sa impyerno dahil tayo'y nagkasala. Pero ito, hindi tayo mapapahamak
meron tayong blessed hope, meron tayong pag-asa, tayo'y masaya, tayo'y nakakaharap ngayon sa Diyos ng may kagalangan at confident. Bakit? Kasi tinubos tayo ni Jesus. Tayo'y nabayaran na sa mga kasalanan natin. That's the great thing that happened when God gave His great thing, and that is Jesus. Wow. So again, church, the lesson for today, if you want to experience great things in your life, give God something great. Give God something great. If you want to experience matitinding bagay, magbigay ka ng matitinding bagay. Because we cannot mock God. Kung ano ang iyong tinanim, yun ang iyong aanin. Kaya ako ay nagdideklara ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nabibigayaan na tayong lahat ng kakayanan na makapagbigay ng the best, ng greatest na meron tayo for us to experience great things in life from God. Amen? Sino po rito ang gusto makaranas ng dakilang bagay, mga dakilang bagay sa kanyang buhay? Amen? Let me pray for you. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito na muli pinaalalahanan niyo po kami patungkol sa prinsipyo mong ito na kami po ay magbigay ng aming best for us to experience the best blessings. Thank you, Lord, for reminding us na ang lahat ng meron kami galing din sa iyo. Thank you for reminding us na kami po ay madayuhan lamang sa buhay na ito. Kami ay mga heaven citizens. And thank you, Lord, for the assurance na ano man ang aming ibinibigay, ito talaga hindi mawawala pagkos bumabalik pa ng higit kaysa sa binigay namin. Salamat, Lord. I declare and I pray in the name of Jesus na lahat ng nakakarinig ng tinig na ito, ng message na ito, maging lahat silang mga nasa kanilang tahanan, maging ang ilan na natin ito sa church na ito. Lord, I am declaring na bibigyan niyo po kami ng kakayanan to give the best that we have. Bibigyan niyo po kami ng kakayanan ng kagustuhan na makapagbigay ng great things that we have. At salamat, Lord, kasi susuklian mo naman niyo ng masaganang ani. Lord, thank you for we believe na as we move and act in faith, as we give the great things that we have for you, we believe, O Lord, na i-experience mo naman sa amin the great things in life kahit sa mga sitwasyong aming nararanasan ngayon. Salamat po, Ama. Again, I am declaring na ang bawat isa ay makakaranas ng great things sa buhay in Jesus' name. I am releasing and declaring that you will experience great things in life amidst this pandemic in Jesus' name. Thank you, Lord. Biyayaan niyo po kami magampanan namin, magawa namin ang aming mga natutunan sa oras na ito. To you alone all the glory,